May mga pumila pa rin ng maaga sa labas ng Department of Agriculture sa Quezon City para makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ang ilan kasi sa kanila nagkaproblema o kaya nahihirapan daw unawain ang online booking. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si Bea Pinlac. Bea? Ivan, may online booking system na pinapairal para makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero ang ilang nakausap natin dito sa BAI compound ng Department of Agriculture sa Quezon City, hirap daw na intindihin ito. Pero pumila pa rin para magbakasakali. Walang online appointment, walang stub na nakuha. Nagbabakasakali ang mag-asawang si Fernando at Annalyn na maagang pumila rito sa BAI compound para makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Hindi raw kasi nila alam at hindi raw sila marunong sa appointment online. May ilan naman na sumubok mag-set ng appointment pero nagkaproblema raw sa mga dokumento. Swerte na lang daw na nakakuha sila ng stub para makabili sila ng bigas. Kung mahirap para sa ilan ang pag-set ng appointment online, may iba na mas kampante na sa pila dahil nakapag-book na sila. Ibig sabihin daw kasi sila yung unang papapasukin. Alas 6 nagsimulang magpapasok dito ngayong umaga. Mauuna silang makakabili. Dahil bawas oras sa pila, syempre makakauwi sila ng mas maaga. Paliwanag ng NFA, nagiging problema raw yung allocation sa kadiwa. Kapag naubos daw kasi yung allocation, kailangan mag-request ulit, kaya raw nagkakadelay. Mas makapante ako dito sa ano. Makakakuha kami ng bigas, nakakapasok kami kagad. Yung mahal po ang bigas, yun po ang hinahabol namin, yung mas mura na bigas. Opo, ganun. Wala naman kami gaanong kita na kalakihan. Naka-online na ako pero hindi ako nakakuha kaya hindi daw mali na ID ang nadala ko. Siyempre, kay mahirap kami. Makakatulong yung kay Mura. Hindi ko alam kasi ngayon pa lang kami kukuha eh. Ngayon ko lang po nalaman. Ivan, mabilis naman yung usad ng pila rito sa labas ng BAI compound. Natira yung ilan dito na nakapag-book na ng appointment online. Gaya na lang ni Tatay Johnny. Tatay, gaano po ba kahirap yung pag-book online para sa inyo? Okay naman kasi bago lang ako, hindi ko lang alam na akan. Kasi ngayon lang ako nag-schedule. Gaano kahalaga po para sa inyo na makabili po ng 20 pesos kada kilo ng bigas? Maganda po, nakakatulong din sa mga tao. Oh. Medyo may mga hamon po ba dun sa pag-book online o nagpatulong po kayo? Hindi, wala. Hindi naman. Kami lang ang nag-ano. Hindi ako nagpatulong. Maayos naman po. Maayos naman po. Yan lang, isa na lang si Tatay Johnny sa natira na lang na nakapila rito at meron naman siyang schedule ngayong umaga pero nakapila pa rin siya sa labas. So hinihintay na lang nila na makapasok sila para makabili na sila ng bigas na 20 pesos kada kilo. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinlac. Dalawang magkasunod na linggo nang nagro-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ramdam kaya yan sa mga bilihin sa palengke. Live mula sa Pasay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Bumaba ng bahagya yung presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Libertad Market sa Pasay City. Ang isang kilong bigas na premium nasa 56 pesos per kilo. Mas mababa sa average price monitoring ng Department of Agriculture na 59 pesos kada kilo. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng presyo ng ilang gulay. Halimbawa, ang maliliit na pula at puting sibuyas, 60 pesos kada kilo. Gayon din sa ampalaya na 100 pesos per kilo mula sa dating 120 pesos per kilo. At talong na 40 pesos ngayon na dating 80 pesos per kilo. Sa itlog, ang isang tray na may 30 piraso, dating 220 pesos, ngayon na ibibigay ng 200 pesos. Ang buong manok naman, 190 pesos dati, ngayon nasa 170 pesos na ang kada kilo. Bahagya naman tumaas ang kada kilo ng karneng baboy, nasa 320 pesos kada kilo mula sa dating 280 pesos dahil lang daw ito sa bigay ng kanilang supplier. Ayon sa ilang nagtitinda, mas mababa na raw ang presyo ng karamihan ng mga pangunahing bilihin dahil na rin na mababa rin yung bigay ng mga supplier. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mga tindera, pati yung isang mamimili na natin nakausap kanina.
Malaking tulong po yun, lalo na sa maraming mga anak. Medyo bumaba siya ngayon kasi summer, kahit papano. Pero hindi pa rin sapat eh. Oo. Marami pa rin dumadaing. Natutuwa naman po kasi nababa naman po yung manok. Kulang pa rin talaga, sir. Kailangan talaga mas bumaba pa talaga ng gusto. Kailangan bumaba ang diesel, sir. Pagka bumaba, lahat sigurado yan. Kasi lahat apektado eh, paggawa ng taas ng diesel eh. Ilan din daw sa mga dahilan kaya nagbabaro ng presyo yung mga supplier ay yung nakaraang mga rollback din sa mga produktong petrolyo. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay City. Pam Alegre para sa GMA News. Mananatiling nakakulong sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos ibasuran ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ng dating Pangulo kaugnay sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity. Ang detalye sa desisyon sa unang balita ni JP Soriano. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang 4 na grounds na nakasaad sa apela na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinukwestiyon ng kanilang apela ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo, lalo na't nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. The defense submitted its appeal brief and requesting the appeals chamber to reverse the impugned decision, to find that there exists no legal basis for the continuation of the International Criminal Court's proceedings against Mr. Duterte, and order his immediate and unconditional release. Pero pinanigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso. Accordingly, the Appeals Chamber finds no error in the Pretrial Chamber's interpretation. Sinabi dati ng Pretrial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang mga umunoy krimen na nangyari bago ang March 16, 2019 o ang panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil sa pagbabasura sa apela ng depensa, tinawag na moot ng Appeals Chamber ang hiling ng depensa na agarang pagpapalaya kay Duterte. Having rejected the entire appeal, the Appeals Chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Dagdag ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute. Pero hindi raw nito hahayaan na takasan ng isang estado ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-withdraw, lalo na't hindi raw ito naaayon sa intensyon ng Rome Statute. It could be incompatible with this object and purpose to enable a state party to evade its responsibilities under the statute by depositing a written notice of withdrawal once it discovers that alleged crimes committed on its territory or by its nationals are being examined by the prosecution. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na nag-waive ng kanyang karapatang dumalo. Sabay-sabay na nagbunyi ang mga pamilya ng mga biktima ng umano'y war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bokya si Duterte! Ang susunod na challenge sa atin, pagpapatala, pagpapa-admit ng mga biktima para marinig sa trial na mga natanggap na 539 victims. Pero ang dinig ko libo-libo daw ang biktima. Bago ang pagdinig, nakausap ng media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Binisita niya ang ama sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ang mensahe raw ng ama sa mga nangangamusta sa kanya. They ask how I'm doing, tell them Invictus. Ang salitang Invictus ay Latin na ang ibig sabihin ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Matapos ang pagbabasura ng Appeals Chamber sa apela ni Duterte, wala nang balakid sa hinihintay na desisyon ng Pretrial Chamber 1 kung itutuloy sa paglilitis ang mga akusasyon. May hanggang April 28 sila para magpasya ukol sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. There is the confirmation decision and that has to be delivered by the 28th of this month. Okay. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial.
and that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Ito ang unang balita. JP Soriano, GMA News. Sabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi na siya nagulat sa pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa apela ng kanilang kampo kaugnay sa pagkwestiyonan sa jurisdiction. Para kay Kaufman, hindi nabigyang linaw ng ICC Appeals Chamber kung kailan nagiging usapin sa korte ang anyay hindi malinaw na preliminary examination. Lumalabas anya na pwede pa ring magbukas ng investigasyon kahit nag-withdraw na ang isang bansa bilang state party sa ICC. Ihiling ng bagong travel authority si Vice President Sara Duterte dahil hindi na raw natuloy ang mga pinaplano niyang biyahe. Batay sa kopya mula sa Malacanang, kahapon inaprubahan ng travel authority na epektibo simula ngayong araw hanggang sa May 15. Pinayagang bumiyahe ang bise sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Pero ayon sa bise, hindi na matutuloy ang kanyang mga biyahe. Hiling ng bise sa Office of the President, agahan ang pag-issue ng mga kinakailangan dokumento para makapaghanda siya para sa kanyang mga biyahe abroad. Baka tutulong din daw sa seguridad ng bise kung maayos ang pagproseso ng Office of the President sa mga sensitibong dokumento. Walang record ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Kahapon nag-issue ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban sa kanya. Matatandang humingi ng travel clearance si Romualdez papuntang Singapore mula nitong April 20 hanggang May 4, 2026 para sa kanya'y long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Pirmado na ito ni House Speaker Bogie D. Pero tinanggihan ng Ombudsman at sila ang humiling ng precautionary HDO laban kay Romualdez. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 7th Division, nakitaan ng probable cause para paniwalaan na posibleng tumakas si Romualdez sa gitna ng mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng budget insertions at flood control scandal. Pinabulaan na ni Romualdez sa mga aligasyong yan. Wala pang reaksyon ng dating House Speaker sa precautionary HDO laban sa kanya. Instant hit naman ang dance practice sa isang grupo sa Quezon City dahil sa unexpected +1 na member. Gina G sa pagsayaw 2-year-old na si Jordan na para makasali talaga siya sa dance troupe na nagsasanay sa labas ng kanilang bahay. Hindi lang moves, pati parang inaral din ng bata ang group formation. Kwento ni youth grouper Cristel Paz, nagwo-walking lang sana si Jordan kasama ang kanyang lolo matapos ang hapunan at hindi raw niya inakalang mapapasabak sa sayawan ang kanyang anak. Viral online ang video na may 1.1 million views.